Para sa ating konsulta mo, pag-uusapan naman po natin ang iba't ibang pagtingin ng mga Pilipino sa mga nagtatrabaho sa abroad. Pero bago po natin pag-usapan yan, panoorin po muna natin ito. Madalas kapag nasa ibang bansa ang isang tao, mayaman na kaagad ang tingin natin sa kanila. Iniisip rin natin na nagbago na sila dahil sa kanilang pagkilos, pananamit at pananalita. Hindi rin maiwasan ng mga katagang, libre naman dyan, mayaman ka na eh, sa ating mga kamag-anak at kaibigan na balikbayan. Ngayong umaga, ating tatalakayin kasama si Professor Felipe Jocano Jr., isang anthropologist mula sa University of the Philippines, kung ano-ano ang iba pang pagtingin nating mga Pinoy sa mga balikbayan. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. At kasama po natin this morning si Professor Felipe Jocano na isang anthropologist mula sa University of the Philippines. Good morning, Prof. Good morning. Yan, Good morning. good morning, Kuya. Morning. Ayan, ang ating topic for this morning, iba ka na, hindi ka na ma-rich. Tapos, ang pagtingin po ba natin dito sa ating mga OFWs natin, no? Pag dumating sila dito sa ating bansa, parang ang yaman-yaman nila. Tama po ba yun? Well, totoo yun kasi function din yan kasi ng exchange rate din ng peso at saka kung ano yung foreign currency na pinanggalingan nila. Usually, pinipeg natin sa dollar. At ang may makipagkwento din ako, no? Yung isang kaibigan ko galing sa US, actually Amerikano siya, may sinabi siya sa akin noon na nag-compare kami kung ano yung mga basic salary dito. Sabi ko, what if your salary is, let's say, monthly salary in the US is $1,000? You know, $1,000 sounds big here in the Philippines. Tinginan silang dalawa ng kasama niya, no? Then sabi, you know what? $1,000 is way below our minimum wage. Go, what? You're not kidding? No, I'm not. So what would be the most ideal one? 2,000 US dollars. That's normal for you guys. Yes. You know what? 2,000 US dollars is almost 100,000 here. Said if you go by 90,000 pesos here, then that's a big difference we're talking about. And it's sabi ko doon, yung simbolo kasi ng numero ang malaking bagay doon kasi nakikita natin, ang unang ginagawa natin, magko-convert tayo. So, may kahulugan doon sa ating kultura, yung proseso ng pag-iisip doon na anong ibig nitong sabihin sa akin? Para sa atin, ganito ang kaya kong gawin with 90,000 pesos. 2,000 US dollars na ordinaryong sweldo sa kanila. Kaya tuloy, pag galing nila sa abroad, tinitignan natin, aba, kung ito yung pangkaraniwang sweldo ng mga kababayan natin, edi ang yaman-yaman nila. Pero hindi naman nila iniisip na kapag nasa abroad ka, may iba pang binabayaran yung ating mga OFW, hindi lang naman nila kita yon. Kunyari, may mga housing pa sila, rental doon. Ay, naman dito. Diba? O yun nga eh. Feeling ko, Doc, ako tama ka dun eh. Meron kang, a professor pala, meron talagang gano'n na aspect. But at the same time kasi, pag nasa abroad ka, nakikita mo rin na ang daming mga produkto doon, ang daming mga gamit na pwede bilhin. Lahat abot kaya. Iguari, in a matter of $1, marami na silang mabibili. Tapos palagian ng pagsisale din, di ba? So parang akala mo dahil maraming na-accumulate na bagay, eh mayaman na. So tas pag pinapadala dito tayo, gusto natin ng mga ganong bagay. So parang yung mga aspirational things, di ba? Kasi ang tawag din mga simbolo na kasi mga gamit na ito eh. Binigyan natin ng halaga dito na ito, nakarating ka na pag meron ka ng ganito. So, ginawa nating marker ng paangat, ganito ang dapat ang nakukuha mo. Samantalang, ang kakatotohanan doon, pag meron kang naabot kaya, minsan marami din sa atin hinahanap na mas simple. Pabaliktad naman tayo. So, ibig sabihin habang hinahanap mo pa ito, meron kang isang gustong patunguhan, hindi mo pa maabot. Kaya hindi mo ma-reach yung Pero naman, Professor, minsan kasalanan din naman ng mga OFWs, diba? It's really not, it's not a one-way street eh. Two-way din to kasi yung mga OFWs din, they want to show face, diba? Na show off din. Yung kaya nga nauso yung mga Saudi gold. Kikita mo yung mga galing Saudi talaga, ang daming mga gold na ano, hindi natin alam na parang naka-credit yun, inuutang pa nila or whatever. Medyo okay sensya lang. Pero medyo harsh naman sabihin natin kasalanan doon. Hindi naman wag natin i-point na parang kasalanan as inanadya silang gumawa ng sala. Rather, ang punto dito kasi, kaya bakit kailangan magpakita na narating, meron tayong mukhang pinapakita sa mga
naiwan natin dito sa Pilipinas. So, halimbawa, gusto natin ipakita na meron palang saysay ang ginagawa natin dito. Meron tayong ipapakita dyan. Pero yung katotohanan, maaring iba. Pero, hindi lahat ng mga OFW ay kailangan ay gumaganyan. Yeah. Okay? Yung iba, mas gusto nila mas simple, mas Simple laid lang. back. So, Oo. kung titignan natin yan, baka konti lang actually yan porsyento yun So, hindi naman yung panglahatan yun. Pangalawa, kung may obligasyon kang ipakita na meron kang narating, kung nararamdaman mo yun, nasa sa iyo rin yan kung paano mo Feel ipakita. proud. Yes. Halimbawa, others will ipapakita nila dito sa pamamaraan ng pag-provide dun sa pamilya. Imbis na puro Saudi gold at kung ano-ano, idadaan na lang bahay. sa sa pag-asikaso bahay. Edukasyon, pag-edukasyon, mga ganon. Yan ang nagtutulak sa kanila doon, yung obligasyon mag-provide para sa pamilya, tapos yung pananaw na mas maayos pang oportunidad doon kaysa dito. Prof, kasi we're talking about our topic, no? Mayaman ka, libre ka, maglibre ka naman dyan, di ba? Kasi nga ang notion natin, pag umuwi ang OFW, maraming pera. Pero, Yes. di ba, we really have to consider sometimes yung credit card, just like in the Philippines. Yeah. Marami rin kasi pag tinignan mo sila sa Facebook, no, sa isang bansa, ang ganda ng bahay nila, yung kotse nila. Pero lahat yun utang, it doesn't mean na marami rin silang perang naiipon. Do you is that possible, though? I heard that also from somebody who's speaking at the meeting. Kinuwento niya ang buhay niya abroad na lahat naka-credit card. At sabi niya, akala mo mag-ayos ang buhay dito, ang credit card na yan ay isang kulungan. Pag lampasan mo yung ability mo, yung abilidad mong mag-ipon at kumita, lalampas na doon sa utang mo. I'm sorry, no? Pag nalampas yung utang mo, rather, doon kaysa sa kinikita mo, ade kawawa ka na. At dinescribe niya sa akin ng detalye kung paano na bagsakan ang ekonomiya ng ng ibang bansa dahil masyado marami nang hindi makakabayad sa utang. Yung mga kitong ilang kalye na puro yung mga bahay na puro utang yan tapos lahat abandonado na kasi hindi kayang bayaran. At kinukuha ng bangko, fino-foreclose, wala namang mahanap na mabebentahan nun kasi wala rin may kakayahang magbili ng bago o At kung titignan yung credit rating ng mga gustong bumili nun, sagad-sagad din sila sa credit o lampas na doon sa limit, they're bad investment risk. So, why sell it to them? So, it became a vicious cycle. Sabi nga nung yung iba na pumupunta sa Pilipinas, no, maghahanda ka, magpapakain ka. Pag uwi mo ng Amerika, Baon ka sa utang. doon mo yun Pagbabayaran. pagbabayaran. Baon na baon ka sa utang, halos hindi ka na maka-absent sa trabaho dahil sa dami ng utang na ma-accumulate mo. Aside pa doon sa bago ka umalis na utang mo. Diba? And We have to consider that all the time. yeah, and ito din kasi, yung concept mo din ng, halimbawa, no, yung obligasyon dito, minsan, I think part of it is tayo din na abuso din natin. Yes, gusto din natin sila but tignan mo to yung malaking issue dito kumbaga sa economic element dito at kultura. Yung mga ganyan, pag umaangat yung tao, gusto natin silang connected pa rin tayo sa kanila. Kaya kinukulit natin na manglibre ka naman dyan. Para hindi naman masabi na porket ng yumaman, hindi natin ma-reach. In fact, pag sinabi mo hindi mo ma-reach, ito ang braso, ang metapora natin. Para si Reggie, hindi na namin ma-reach. Kasi nandiyan ka, nandito malayo ka. ako. Kaya nagpapareach ka. Yan. Kailangan mo din kayo. Kaya ibig sabihin, pag ma-reach kita, ito ang primary metapora dito. Maaabot kita, connected pa tayo. Socially and physically. Pero pag marami ka nagawa, hindi kita maabot dito, hindi ko kaya. Yan ang ginagawa mo. Iba Kaya ka hindi na. ma-reach. Parang Iba ka sinasabi na. nila, iba ka na kasi. So, ang Mayaman kinukulit ka na. natin, o manlibre ka naman dyan para, pag para inabas mo yung kamay mo, ma-reach. para manlibre sa akin, connected na naman tayo. Yan, libre. Yun pala yun. Yun. Galing. Just the thought of So, connecting pala. gusto tayong magpa-connect, pero nakalimutan natin, oh my gosh, may puro utang din pala yun. Wow, ang galing ng pagkaka-explain dyan. Ayan, maraming salamat po kay Professor Felipe Jocano, ang ating anthropologist guest for this morning na galing po sa University of the Philippines. Marami po tayong natutunan na hindi po porke galing sa ibang bansa ay mayaman na po. Thank you so much, Prof. Thank you.